Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng kababalaghan sa isang lumang gusali ng unibersidad. Isang multo ng propesor ang nagpaparamdam sa mga estudyanteng hindi nirerespeto ang kanyang dating classroom. Kasama ang ilang kaibigan, naglakas loob kaming pasukin ang lugar na iyon. Ngunit hindi lahat sa amin ay nakalabas ng ligtas. Ang mga bulong at iyak na narinig namin ay nag-iwan ng takot na hindi namin malilimutan. Noong estudyante pa ako sa kolehiyo, may ilang taon na hindi ako umuuwi sa amin para sa undas. Sa Maynila ako naglalagi. May dahilan naman ako. May ilang taon na hindi nagkakaroon ng mahabang bakasyon sa undas ang university namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-aaral na lang ako at magbabasa ng libro habang wala ang mga kaklase ko. Kesa naman umuwi ako sa amin, tapos babalik din agad. Pero sa totoo lang, may isa pang dahilan. Nung unang taon ko sa university, may nakita akong multo sa isa sa mga lumang gusali ng university namin. Nakakatakot talaga yung multong yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, babalikan ko siya. Magkikita ulit kami at sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot. Kailangan ko lang ng tamang timing. Noong 2018, umuwi sa probinsya yung mga magulang ko para sa undas. Sabi ko, pagkakataon ko na ito, nagpaalam ako na sa dorm ako mag-stay at doon magmumuni-muni sa campus. May mga kaibigan ako sa dorm na tulad ko ay sa Maynila rin mag-stay. Si Melvin siya yung nag-suggest na pumunta kami sa lumang gusali kung saan ako nakakita ng multo. Sabi niya, i-check daw namin kung may multong nagpaparamdam doon. Nagdalawang isip ako. Hindi ko sinabi sa kanila na may multo na akong nakita doon. Sabi ko, hindi ba bawal pumasok doon? Bawal nga raw pero sino raw ang makakahuli sa amin? Wala ngang tao sa campus. Pumayag din ako sa huli, gabi na nung pumunta kami doon. Sabi ko sa kanila nung nakita ko yung multo, 2:00 ng hapon. Baka hindi magpakita sa atin ngayon. Sabi ni Melvin, kaya daw kami nandun ay para mag-explore at hindi para makakita ng multo. Napakamot na lang ako ng ulo. Nung makarating kami doon, may nakita kami mga kandilang sunog na nakapalibot sa mga lumang larawan. May mga nag-ritual doon. Nagtinginan kami at natawa na lang. Nakakatakot kasi yung mga kandila. Pero, sino ba ang mag-iisip na mag-ritual sa isang lumang gusali? Naglakad-lakad pa kami at nakarating sa isang sulok ng gusali na may mga kwento ang mga upperclassmen na may nagpaparamdam daw doon. Ang multo ng isang dating propesor na doon daw nagturo. Nung marinig ko yon, naisip ko na baka yun din yung multo na nakita ko. Nung unang taon ko, hindi ko alam na may multo doon, kaya siguro nagpakita sa akin. Natakot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw kong pumasok doon. Tumigil lang ako sa may pinto at sabi ko sa kanila, doon na lang ako sa labas. Natawa pa sila sa akin, pero hindi ko sila pinansin. Pumasok sila sa loob at iniwan ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako natatakot sa multo. Pero bakit hindi ako makapasok sa loob? May bumubulong sa akin na umalis na ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil may multo nga talaga doon. Hindi ko na lang pinilit ang sarili ko. Lumabas na lang ako at naghintay sa kanila. Nung gabing yon, nakarinig kami ng mga bulong at iyak na nanggagaling doon sa lumang gusali. Takot na takot kami. Alam namin na kami ang dahilan kung bakit may nagpaparamdam doon. Kaya nagtakbuhan kami palabas ng campus. Pero hindi lahat sa amin ay nakabalik sa dorm. Isa sa mga kaibigan ko ang hindi na namin nakita pa. Nung mga sumunod na araw, nagpunta kami ulit sa room na yon at nakahanap kami ng isang lumang journal. Doon namin nalaman na yung multo pala ng propesor ay nagpaparamdam sa mga estudyanteng hindi nirerespeto yung dati niyang classroom. May mga nakasulat doon na mga estudyanteng nakarinig ng mga bulong at iyak na nanggagaling sa room. Yung iba ay nakakita pa ng multo.
Pero lahat sila ay may ginawang kalokohan sa room na yon. Habang ako at yung isa kong kaibigan ay buhay pa rin hanggang ngayon, ay naaalala pa rin namin yung mga nangyari. Lalo na yung mga bulong na narinig namin mula sa lumang gusali. Tuwing undas, ay naaalala namin yung multo ng propesor na hanggang ngayon ay nagbabantay pa rin sa kanyang lumang classroom. Sa kwento nating ito, natutunan natin na ang respeto ay dapat laging isaisip, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, at tandaan, baka ang susunod na multo ay nasa tabi mo lang.